sa akin, Nay. Sino? Si Marilyn. Masyadong masakit yung ginawa niya sa akin eh. Hindi pa ba niya nasabi sa'yo na noong gabi na parehas kayong lasing at hinalikan ka niya, ako ang iniisip niya at hindi ikaw? Kahit kailan hindi ko siya mapapatawad. Yang anak mong yan, impact na talaga eh. Tuwing dumadating dito, gulo ang dala eh. Ibig sabihin kung nandito siya, nasa resort lang yun. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Alis! Bago pa makalata si Lola, bilis na! Umalis ka na! Alis! Nay, ginawa ni Darlene yun sa inyo? Darlene! Yung pangako mo sa nanay ko, hindi ko mapapatawa na! Marilyn! Sandali lang! Madam, nag-aaway po si Marilyn siya kasi Darlene sa labas. Anak ko siya! Anak ko siya! Kung nagpunta ka rito para magsinungaling at guluhin kami, umalis ka na! Panahon na para malaman niyo ang totoo! Pinagpilit din siya sa mga anak namin noon. Pinalabas niya na si Darlene, ang tunay niyong anak at apo, pero ang totoo, si Marilyn ang tunay na Carbonel. Ano pa tunay mo para maniwala ko sa sinasabi mo? Nabanggit sa akin ni Giselle na dito daw nagtatrabaho yung doktor na gumawa ng mukha niya. Teka, gusto ko lang malaman ang totoo! Sabihin mo sa akin! Diyan ako nahihirapan sa pag-ayos sa mukha niya, pero siyang pinakamatagumpay na ginawa ko. Oo, akong gumawa kay Giselle! Sige! Lumayas ka! Sabi ko naman sa'yo eh, ba't ka pa pumunta dito? Buti wala nangyari sa'yo masama. Halika na, uwi na tayo. Wala nga alis! Wala nga alis! Hindi mo kami tauhan para utusan. Sa kayo't sa gusto mo aalis kami. Halika na, anak. Wala nga alis hanggang hindi ko nalalaman na wala! Tama na! Anong nangyari sa pasyente? Kasi bigla na lang siyang nawala ng malay kanina. Sige ma'am, pasensya na kayo. Hanggang dito na lang po mga anak. Sino ba sa inyo ang kamag-anak ng pasyente? Me. Ako po. Pakipili pa na po ng plato. Ano ba bang ginagawa mo dito? Bakit? Concern lang naman ako kay Nay Perlita. Nanay ko pa rin naman siya. Kapal din naman ang mukha mo. Matapos mo siyang itakwil, tapos ipakaladkad? Oo nga. Magkadugo kayo. Pero ni minsan naman di mo siya tinuring na pamilya eh. Kaya wala kang karapatan na tawagin siyang ina. There. See? It's all there. It's all there. Impostor ang babae nga. For 18 years na loko tayo ng ganito, ng isang squatter. Tapos pinalayas mo lang. Ang gusto ko sa kanya makulong habang buhay. She's a liar. She's a fraud and a thief. Mama, kahit naman ako, gusto ko rin naman siya mabulok sa bilangguan. Ang iniisip ko lang ang reputasyon natin kapag nalaman nila nagpakasal ako sa isang pangit at manluloko. Please. Let's keep this between the two of us. No one will know. Lalo na ang mga business partner ko, ang mga amiga ko. Mga Carbonel tayo, kilala sa lipunan. Pagkatapos na loko ng babaeng ito, hindi ako papayag. Hindi ako papayag, but wait. My main concern here is, let's keep Rodora, Giselle aside. Babalikan ko siya at pag binalikan ko siya, humanda siya. Ang gusto kong malaman ngayon. Sa ngayon, ang pinaka-importante sa akin, kung sino ba talaga ang tunay mong anak. Mama, siyempre si Darlene pa rin. Pati ba yun kukwestiyonin ninyo? Paano hindi ko kukwestiyonin? Yung nangyaring kaguluhan kagabi? It seems that everybody's telling the truth and everybody knows what is happening here except the two of us! Do you want me to calm down? I want to know the truth. Gusto kong malaman kung sino ba ang tunay mong anak. Dahil kung si Darlene yan, niloloko tayo ng Giselle na yan, kukuhanan tayo ng pera, mawawala lahat ang pera natin. So I need to know kung si Marilyn o si Darlene. That is what I want to know right now!
So you're saying, you're giving a chance na pwedeng si Marilyn ng anak ko? Oh my God! Ziggy, nakasalalay dito ang buhay natin. Ang kinabukasan natin. Ang sa akin, gusto kong malaman ang totoo. Of course, gusto ko si Darlene ang tunay kong amor. Dahil maganda si Darlene. Napakapangit ng bruha na yon. Hindi ko matatanggap. But what if everybody is saying the truth? Maiipit tayo sa gitna rito. For all we know, wala na tayong kayamanan. Nakuha na lahat ng Giselle na yan. Ng Giselle na yan, ng Farberlin Rodora. Yung babaeng yan. Yung babaeng yan, papatayin ko yan. Nandito ka lang pala. Kaya pa kita hinahanap. Nagtataguan mo ba kami? I'll be honest with you, Dad. Hindi ko alam kung paano ko kayo lalapitan kasi natatakot ako na baka nag-iba na rin yung tingin ninyo sa akin. What? Why would you say that? Kasi baka mas gusto niyo maging anak si Marilyn. No, of course not. Hindi kita pagpapalit kay Marilyn. Pinalaki kita. Tumira ka dito sa bahay ko. Ikaw ang aking anak. And always remember this, Darlene. You will always be my one and only princess. Okay? No. Cheer up. Always remember that, huh? Hinimatay ang nanay mo dahil sa hypertension. Saan ito nang lumalalang diabetes niya? Regular ba ang pinapainom si Perlita ng kanyang maintenance? Ako, Dok, kasi po, minsan po hindi kami nakakabili ng gamot niya kaya hindi po namin siya napapainom. Naku, hindi pwede yan. Kailang araw-araw, paiinumin niyo siya ng kanyang gamot. Sabi ko sa'yo eh. Pero, Dok, hanggang kailan po ba yung nanay ko dito sa ospital? Minamonitor pa namin ang kanyang BP. Sa ngayon, medyo mataas. Pero pag bumalik na ito sa normal, pwede na namin siyang pauwiin. Ito nga pala ang gamot na kailangan niyong bilhin. Sige, salamat po. Sige. Maraming salamat. Salamat, Dok. Okay. Muna isa. Mama Josie. Oo. Saan na makakaharap ng pera pambili niyan? Dami-dami. Ako na. May naitabi naman ako kahit kaunti. Kesa noon, may masamang mangyari kay Marcy. Mas mahal magpalibing. Alam mo na. Mama Josie. Oo. Ito naman, bibiling ko na nga. Bibiling ko na, ha? Salamat po. Marilyn? Jerome, ano ginagawa mo dito? Pinuntahan kita sa inyo eh. Sabi ng mga taga-parlor, nandito ka daw sa ospital. Gusto lang sana kitang kamustahin. Hindi ba malinaw sa'yo, di ba? Sabi ko, ayaw kitang makita, ayaw kitang makausap. Pwede ba umalis ka na lang? Sabi mo naman ako, Marilyn. Kung ayaw mo umalis, ako nga alis. Miss, saan ang room number ni Miss Perlita Mendoza? Ma'am, check ko lang po. Ayun pala eh. Marilyn, halika. Halika rito, sandali. Halika. Halika. Ayoko po. Halika rito. Ayoko. Kailangan ko ng laway mo para sa test na kakailanganin ko para mapatunayan ko kung totoong sinasabi ng nanay mo na si Ziggy ang tunay mong ama. Wala po kayo mapapala sa akin. Mabuti pa umalis na lang kayo dahil ayoko. Hindi mo naiintindihan. Importante ito. Huwag mo akong artehan para laway lang pinagdadamutan mo ko. Charito, ayoko nga po. Hindi niyo ako mapipilit. Ayoko. Lumapit ka rin. Lapit mo rin yan. Ayoko. Ikaw, ubus na talaga ang pasensya ko Ma'am sa'yo, ha? Charito, tama na po. Para laway lang, gusto mo akong pagdamutan, ha? Gusto ko nga mapatunayan kung totoo ang sinasabi ng nanay mo. Na ikaw ang tunay na anak ni Ayoko Ziggy. nga po, Ma'am Charito. Nasasaktan na po ako. Ayoko po. Aray! Ma'am Charito, tama na po. Tama na po. Kahit palapasin niyo yan, nagugulo yan sa akin. Ano ba suot tayo?
So, ito na po yung hair strands for testing. Yes, Detective. Humihingi ako ng saliva pero ayaw niya akong bigyan, kaya sinabunutan ko na lang. Marami akong buhok na nakuha dyan. Either or naman ang kailangan mo, right? That's correct. So, as soon as we get the test results, I'll just get back to you at the earliest time possible. Very good. I like that. Mama, may bisita pala kayo. Nag-hire ako ng detective para mapatunayan ko talaga kung sino ba talaga ang tunay mong anak. Bakit ba? Gusto kong mapanatag ako. Mama, you're just wasting your money sa ginagawa mo. Ziggy, what is a few hundreds of thousands para sa peace of mind ko? Gusto ko malaman kung sino ba talaga. So, you help me out. Merong mga kakailanganin sa inyo si Detective, give it right away. You also, Darlene. Dad, ayoko. Hindi nga lang talaga kasalanan yung pumatol sa mas nakakatanda. Sinagot ko na siya. Relax ka lang. Umusok na naman yung ilong mo sa galit. Sino ba namang hindi magagalit sa ginawa niya? Akala niya na purkit karbonel siya, mayaman siya, makukuha niya lahat ng gusto niya, pues nagkakamali siya. Eh bakit kasi hindi mo pagbigyan yung gusto niya? Siguro kung pinabigyan mo siya, hindi na kinagkagulo. Ayoko. Wala sila makukuha sa akin. Wala akong pakialam sa kanila. Baka naman gusto nila ma-confirm na totoong apo ka niya. Wala nga akong pakialam sa kanila kung anong nararamdaman nila. Ni sa panaginip na, hindi ko naisip na tatanggapin ko sila bilang pamilya ko. Hindi ko yayakapin ang pagiging karbonel ko. Pamilya mo pa rin sila. Harry, hindi na. Matagal nang sarado yung isip ko sa tunay kong pagkatao. Si Nanay, siya yung nandun habang lumalaki ako. Siya yung nagmahal sa akin ng buong buo. Kaya siya lang yung tinuturing kong pamilya. O bakit? Wala. May nangungulit lang. Kanina pa text ng text, number lang naman. Aren't you gonna answer that? Giselle lang yan, Mama. Panay nga ang kulit sa akin. I'm not ready to talk to her. Good morning, Dad. Good morning, Lola. Sit down. Excuse me. Hello, yes. Finally, I've been waiting for this. The result. It's confirmed. She is not your daughter.
Nandito kay Perlita Mendoza. Ay, hindi. Marilyn? Marilyn? Sir Ziggy, kung nandito kayo para kulitin ako magpa-test, umuwi na lang kayo. Nag-aaksaya lang kayo ng panahon. Marilyn, lumabas na ang resulta. Ano nangyari? Hindi ko na kailangan ipaliwanag kung paano. Pero alam na namin na totoo. Ikaw ang anak ko. Eh, ano naman sa inyo ngayon? Wala din naman magbabago eh. Mabuti pa, umuwi na lang kayo sa pamilya nyo. Ako, dito, kasama ng nanay ko. Marilyn, gusto ko sumama ka sa akin sa resort. Gusto ko doon ka tumira. Tapos na ang lahat. Tapos na. Wala na, tapos na. Wait, relax, okay? Hindi kita maintindihan eh. Relax? Paano ako magre-relax, Alison, ha? Paano? Tapos na ang buhay ko. Tapos na ang buhay ko bilang Darlene Carbonell. Ano bang sinasabi mo? Wala. Alam na nila lahat ang totoo. Ako, titira sa inyo. Hindi ako sasama sa inyo. Nag-aaksaya lang kayo ng panahon, umalis na lang kayo. Marilyn. Ngayon alam na namin lahat ang totoo. Gusto ko doon sa resort mo nirahan. Anak pa rin kita. Hindi kita pwedeng pabayaan. Ngayon pa kayo nagkaroon ng pakialam sa akin. Matapos ang lahat. Lahat ng masasakit na sinabi niyo sa akin. Matapos niyo akong tutukan ng baril. Sa tingin niyo, matatanggap ko kayo bilang tatay ko? Kahit kailan, hindi ko kayo ituturing na pamilya ko. Wala akong alam, Marilyn. Hindi ko alam. Tinago sa akin ni Giselle lahat. Sa akin lang gusto ko, bigyan mo ako ng pagkakataon. May magandang buhay na naghihintay sa'yo sa amin. Sa inyo yan. Sa inyo na yung magandang buhay na pinagmamalaki nyo. Dahil kahit kailan, hindi ko yayakapin ang pagiging Carbonell ko. Hindi. So, mas pipiliin mo ganitong buhay? Ganitong buhay ang pipiliin mo, Marilyn? Oo. Dahil sa nanay Perlita ko, naramdaman ko yung pagmamahal na isang tunay na pamilya na kahit kailan, hindi niyo pinaramdam sa akin. Tinanturing niyo sa akin, di ba? Katulong. Turing niyo sa akin parang hayop. Marilyn, nakikiusap ako sa'yo. Hindi na kailangan makiusap pa. Umalis na lang kayo. Kalimutan niyo na ako ang tunay niyong anak. Dahil kahit kailan, hindi ko kayo matatanggap bilang tunay kong anak. Nak. Dito lang po ako.
nakatulog ka na ba? Ayos lang po ako. Mas gusto ko pong makita na mahimbing yung tulog niyo. Ano daw sabi ng doktor? Inoobserbahan pa rin po yung BP niyo. Baka kasi tumaas ulit eh. Hindi pa tayo pwede umuwi. Baka naman matagal na tayo dito. Ang laki na ng gastos. Yun na pong alalahanin yung gastos na eh. Ako na pong bahala doon. Ang importante, magpagaling kayo. May masakit pa po ba sa inyo? Wala naman, anak. Ano pong gusto niyo? Pagkain? Kuha ko po kayo? Hindi na. Gusto niyo po bang tawagin ko si Darlene para pumunta po dito? Sabihin ko po sa kanya para po makasama niya yung anak niyo. Hindi na. Nandito na ang anak ko. Basta na magpagaling kayo, ha? Hindi ako aalis dito. Oo, anak. Huwag ka mag-alala. Magpapagaling ako para sa'yo. Papasukin niyo ako. Sige na. Kailangan ko lang makausap si Ziggy. Ma'am, pasensya na po. Matinding bilin po sa amin ni Sir Siggy na huwag po kayong papasukin dito sa resort. Kahit sandali lang naman, oh. Pasensya na po talaga, ma'am. Ginagawa lang po namin ang trabaho namin. Giselle, ano ginagawa mo dito? Ron, tulungan mo ako. Sige na. Kailangan ko lang makapasok sandali. Gusto ko lang makapag-explain kay Ziggy. Hindi ko magagawa yung gusto mo. Kasalanan mo to eh. Kung di mo kasi sinabi sa kanya yung totoo, hindi mangyayari to sa akin. Ikaw man nakatutok ang baril sa'yo. Anong gagawin mo? Sige nga. Siyempre, paproteksyonan mo yung sarili mo. Paano naman ako? Paano ako pupuntahan? Kailangan ko makabalik dito sa resort. Hindi kasi pwedeng iniisip mo eh. Kasi may narinig ako na pina-DNA ni Siggy si Marilyn. Kaya alam na nilang lahat. Ngayon kung magpapakita ka pa, lalo lang kukulod dugo nila, baka may pakulong ka pa. Eh, anong gagawin ko? Maglaylo ka muna. Magpakalayo-layo ka, tapos wala mo na connection sa mga karbonel. Para di sa'yo yan. Yun ang pinakamaganda mong gawin. What? Si Marilyn, yung tunay na anak ni Tito Ziggy? Oh my gosh. Para naman tong isang telenovela? Pero totoong buhay ito, Alison. Buhay namin ni Marilyn ang pinag-uusapan dito. Buhay namin na pinagpalit. My gosh. Kaya naman pala ever since eh. Close na close ka dyan sa nanay Perlita mo. If it's any consolation, at least hindi mo nakuha yung monkey genes niya. Pwede ba? Hindi naman ito nakakatawa. Kung isipin, biktima lang naman ako dito eh. Si Mami yung may kasalanan dito, kaya siya dapat ang magdusa at hindi ako. Okay. So what happens now? Hindi ko alam. Nung huli ko nakausap si Daddy, sabi niya, anak kaya pa rin ako. Pero pwede na magbago yung isip ni Lola at saka ni Daddy kasi meron na silang proof na hindi ako ang tunay nilang anak at hindi ako tunay na apo ni Lola. Do you think palalayasin ka na nila dito tapos ibabalik ka nila sa tunay mong ina? Kung ako ang papipiliin, ayoko. Ito ang nakasanayan kong buhay, ito ang nakasanayan kong mundo. Dito ako lumaki. At hindi ko yun ipagpapalit para kay Nay Perlita. Kaya naman pala, gano'n mo na lang ako kung bastusin. Kasi alam mo na, at hindi mo sinasabi sa amin. Ano yan? Binibili mo yung kapatawaran mo sa akin? Hindi ako titigil sa pangungulit sa'yo, Marilyn, hanggat hindi ko nakukuha ang kapatawaran mo. Mabuting apo naman ako sa inyo, ah.
Sinunod ko lahat ng gusto ninyo. I gave up Jerome for you. Ang pinakamamahal kong tao. Nakapag-break ako sa kanya dahil sa inyo. Mabawi ako. Gagawin ko ang lahat para maayos ng problema namin. Gagawin ko ang lahat para mapatunayan ko yung nararamdaman para sa kanya. Ayan, Jerome! Yan ang tunay na pagmamahal. Bayad na lahat ng gamot, pati nga yung bill ng ospital, bayad na rin eh. Ma'am Josie, sino yung tumulong sa amin? Si Jerome. Darling, hindi na tayo tulad ng dati. Kailangan kita. Mas kailangan kita ngayon. Biging kinabukasan